Welcome back sa Pinoy pa rin at ngayon nakasama natin si Pocholo De Leon Gonzalez na kilala bilang AI Voice Master ng Pilipinas. For over 3 decades, he harnessed the power of the voice and through training storytellers, empowering the youth, transforming lives and pioneering AI innovation ay patuloy niyang hinuhubog ang mga boses na nagbibigay ng inspirasyon at tunay na epekto nito. So, Pocholo, welcome to Montreal. Kumusta? Yes, sir. Good morning. Great day sa lahat ng mga Filipino na nanonood dito sa inyong napakagandang programa. Well, una sa lahat, ano bang pakay mo dito sa Montreal? Just to visit, number one, my friend, si Harvey, Wayne Mendoza, isa sa mga kaibigan ko yan. And syempre si Dr. Jose Rizal. So I have this, kumbaga one of my, kumbaga responsibility ko na ipakilala si Rizal sa bawat Filipino sa buong mundo, no? Hindi lang sa Pilipinas. So ano yun, you go around kung nasaan ang bus ni Rizal o Yes, talagang nagkakataon lang na meron ka doon actually, bisita? Kung wala man, isa sa mga ginagawa ko, i-request na magkaroon siya sa bawat sulok ng Nice. That's mundo. a good one. Oo. Yeah, kasi actually nakita ko nga itong mga AI videos na ginawa mo tungkol kay Rizal. So, ano bang nag-inspira sa iyo na gamitin si Jose Rizal para mailabas mo ang mga magagandang mensahe? Okay. Para sa akin kasi, kung wala si Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal, hindi tayo tatawaging Filipino. So, utang natin sa kanya ang pagiging Filipino natin. Dahil nung panahon niya, mga Pilipino ay hindi tinatawag na Filipino dahil ang mga Filipino ay mga Kastilang ipinanganak sa Pilipinas. As in pure Spanish who were born in the Philippines. So there are the, what you call, mga insulares, no? So yung insulares, yan yung mga Kastila na pinanganak sa Pilipinas. At ang mga peninsulares naman, ang mga Kastilang galing Spain na pumunta ng Pilipinas. So, yung mga panahon na yun kasi sila mismo nag-aaway-away dahil may diskriminasyon na eh. So, dahil yung mga insulares, sila din yung tinatawag na Filipino. So, ang mga Filipino na mga natives, ang tawag sa kanila, Indio. Yes. So, kumbaga pinakamababang uri ng tao sa lipunan ng mga panahon na yun. Parang bumabalik yung history ko nung Yeah, college. kay actually I'm Pocholo. learning a lot from him. Yeah. Yes. So maraming Pilipino hindi nakakaalam ng kasaysayan. Tama. At si Jose Rizal ang nag-identify na ang mga Filipino ay hindi lang mga Kastilang ipinanganak sa Pilipinas, kundi ang mga taong nasa Pilipinas. So hindi lang pala si Pocholo, kumbaga voice artist, isa rin siyang historian kasi you Actually, have to research I'm also about an that. author, no? I'm an award-winning author. Nanalo ako ng National Book Awards, Best Author, yung gusto kong maging voice talent na book. In 2017, National Book Awards. Ako yung best book for professions at best author during that time. And also, I wrote a lot of history, like history ng Mariveles, Bataan. So, I'm from Bataan. So, the local history, I wrote it because my great-great-grandfather and grandmother are the founders of Mariveles. Wow. So, ganun kalalim, mga 8 generation na yung aking inalam at gumawa ako ng genealogy namin, family tree. At ako rin nagsulat ng local history namin. Yeah. Okay, Choy, balikan natin. Tawagin na lang kitang Choy. Parang close na tayong tatlo, di ba? Ayun, balikan natin kasi kilala ka as a voice artist. Paano ka ba nagsimula sa talent na to? Nagsimula po ako nung bata ako. Yung 5 years old pa lang po ako. Hindi. Yung 5 years old ako, wala kaming TV kasi. So the only means of entertainment na meron ako, yung radio. So nakikinig ako ng radio drama, yung Gabi ng Lagim, yung Isang Gabi ng Lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ha? Lolo Tasyo, pasensya na. Ang sarap maglaro sa puno. Ay, naku, sabi ko naman sa'yo, Apo eh. Huwag ka maglaro dyan. Ha? Lolo, yung puno gumagalaw. Kakainin ko kayo. Lolo, yung puno naging monster. Ay, naku, tumakbo na tayo! Yan, mga ganon. Ay, galing. So, tuwan-tuwa na ako noon. Natutuwa Yeah. ako. Until I've never realized that I'm developing my voice acting skill. Until yan, mga gagaya ko na kung sino mga cartoon character like sila SpongeBob. Napakinggan ko noon yung
Hey, come on, Patrick. I'm SpongeBob. Ay, ta! Hey, how are you, SpongeBob? My name is Patrick. Hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. Hey, my name is Mr. Krabs. Ay. Meow. Yung mga ganun. Tapos yung, Yep, what's up, Doc? you're so despicable. Yung mga ganun. Wow. I love you. So, yeah, natuwa ako until nung 16 ako, nanalo ako sa isang voice acting competition sa DZMM, ABS-CBN. And I had my first radio show. And mga, ayan, nagdub ako ng mga movies until, and yung Meteor Garden, yung pinakasikat na ano, mga cartoons, si Kuro-chan, yung, Hoy, manda ka sa akin. Ako nga pala, Cyber Kuro-chan. Itong pakisa nyo. mga ganun. So, buddy, ako naman si Chacha. Ayan. Interesting. And for 30 years, ako pa rin naman yung gumagawa ng pinakasikat na mga anime ngayon. Like, mga Solo Leveling, ako yung director. Yan, mga Kaiju number 8, Gachi Akuta, My Hero Academia, and more. Marami pa kaming titles na gagawin. Dr. Stone, name it. So, we have this channel called Anyone Philippines. So, Amazing. so napakarami ring commercials. So, ayun, little that I know na yung pagiging mahirap namin ay magiging advantage pala yun. Dahil kung hindi ako, wala kami, kung may TV siguro kami, hindi ganun na magiging interest ko. Yes. Very inspiring. So, paano nag-evolve ang iyong traditional storytelling into becoming the AI voice master ng Pilipinas? Ayan, magandang tanong yan, sir. No? Kasi nung ako ay, again, nagsimula, alam niyo yung tape pa na ginagamit natin, yung mga Yes, cassette tape cassette na tapes. nagre-record tayo, until naging digital siya. So, naging digital hanggang naging online, yung MP3, and then here comes artificial intelligence. So, I've noticed that there's no AI voice for Filipino. Kasi yung most of the Filipino AI, ang pangit pakinggan yung, pumunta sa kanto, narito na kami. GPS. Ayun, mga ganun. So, may tonal na sing-song pattern. So, aside from that, when you use American or other languages, may twang, yung pumunta siya sa may ganun, parang there's May no accent, Tagalog. What yeah. I did is, I developed a data sets and developed din yung mga machine learning for local, like Tagalog AI, Cebuano AI, Bicolano AI. And I partnered with a company called 11 Labs. So 11 Labs is the biggest AI company in the world sa voice. So lahat ng mga UGCs, user-generated contents or characters, yung mga avatars, yung voice nun galing sa 11 Labs. Even I work with a lot of other AI companies like Micro One. I'm part of Micro One. Kami yung mga gumagawa ng mga boses na Tagalog na napapanood nyo ngayon sa mga Veo 3, Sora. So yan yung mga, ako ang nasa likod ng mga yan. So binigyan ko ng oo. boses ang mga Filipino. Maganda, Mike, kasi hindi siya nag-stop doon sa pagiging voice artist or talagang hanggang doon na lang. Kasi, lalo na ngayon, kasi ang trend na sa AI na. Yeah. So, ano ba, may mga experiences ba na hindi mo makakalimutan? Or paborito mong character? Kasi na-mention mo na din ng mga anime or mga commercials. May paborito ka bang character na talagang doon ka na engage? Siyempre, yung laging paborito ko yung mga nauuna lagi. Siyempre. Pero lahat naman gusto ko kasi, you know, voice acting is the art of becoming. Because I don't believe in acting kasi. Yung acting is fake. Parang, sakit ng ulo ko. I like yung pag you become the character, sakit ng ulo ko. Parang ganun. So, kasi theater din ako. Nafe-fakean ako sa teatro eh. So I focus on the not acting but the art of becoming. Halimbawa, hindi mo naman kailangang magmukhang matanda para magboses matanda ka. Yeah. You just become old man. Tsaka hindi mo kailangan bata ka. Kailangan para kang ikaw yung bata. So, even, di ba, yung shifting ng ano, na I become old man, o kaya, alam ninyo, sabi ko sa iyo, kahit hindi ko siya kamukha, kaboses ko naman siya. So, kahit hindi ko sabihin, alam nyo agad eh. Ang lupit mo eh. Sabi ko sa iyo eh. Handa ba? Haba ng baba mo. Di ba, hindi ko sinasabi. Yeah. Nakakatuwa to. Shasha, kilala mo ba ako? Ako yung king of comedy. Very nice. Di ba? So, hindi mo kailangan na umacting. Pero, once you become the character, yan, the voice follows eh. Yeah. So,
ito nga, nakikita ko yung pag-shift niya ng mga boses. Sa totoong buhay, ano bang aral ang napulot mo sa pag-reinvent ng sarili mo in a fast-changing world? Okay, kasi I always believe our voice is a gift from God. And it's how we use it that's our gift back to God. So maraming kantang hindi nakanta, maraming tulang hindi na tula, ay maraming kwentong hindi na isulat. So, wag natin sayangin yung panahon nating nabubuhay tayo sa mundo dahil we only live now, not just once, but we only live today. So every time you do something like what I'm doing, I'm traveling the world, not just para mag-enjoy, but to teach, myself and people na ito pala, ang dami pwedeng mangyari as a Filipino. Because we are a great, not just a country, but a great nation and as a great human na hindi lang, kasi nasa Canada tayo ngayon, makikita mo pa rin yung advantage mo bilang Filipino, sa mga Canadian. No, even you are now Canadians, but it's just the national, lang naman siya citizenship So yung pagiging Pilipino, wala yan sa Identity, lugar. yes. Kundi nasa kultura, nasa lingwahe, nasa pagkatao. So yun yung ginagawa ko ngayon. That's the reason why, aside from my own company, I have many organizations that I have founded. When I was 16, I founded Voice of the Youth Network. Voice of the Youth Network is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change. So I always believe there's a greatness in every Filipino, and I always go back to Dr. Jose Rizal, na siya ay isang lead, kumbaga, scholar, traveler, di ba? Nakapunta nga siya ng Canada sa Niagara Falls. No one knows. Not even I. When I went there, galing siya dito. Tapos sabi ko, wala pa namang tulay during that time. Tapos diniscover ko, may tulay hanging bridge pala. So, and then I'm writing about Rizal, not just from third perspective, but as a first person. So dati, si Rizal ay ipinanganak sa Calamba, Laguna. Ngayon, this is how it should sound. Ako ay ipinanganak sa Calamba, Laguna. So, it's always first person perspective. For the first time in history, hindi historian ang nagkukwento, kundi si Jose Rizal na. True. Mismo. So, ito nga, isang sa pinaka-mission mo ay ang mag-empower sa mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan, at meron kang isang organisasyon na pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Pinoy Pa Rin.